Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Sa sumunod na bahagi, kasi natapos na yung paglalahad ni Izzuddin Al-Bayanuni, ni Ahmad Izzuddin Al-Bayanuni. Sunod na bahagi naman yung pagpapatuloy ng pagsisiwalat nga tungkol dito. Yung khataru hadihi da'wat, yung panganib ng mga pag-aangkin na ito, o mga pagtawag na ito ng mga tao patungo sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa o mga espiritu. Kasi kung tutuusin, yun nga, kung yung tao maalam, iiwasan niya ito eh. Kasi nalalaman natin, una yung kaluluwa ng mga patay, wala nang kinalaman sa mundo ng mga buhay. Nandun na sila sa barzakh. Wala na silang kinalaman sa atin na kahit na ano, wala na. Pangalawa, yung mga jinn naman, kung sila man yung sasapi sa tao at kumbaga, sasapi sila para makipag-usap sa mga tao, anong saysay? Anong dahilan? Kumbaga, walang pangangailangan. Walang silbi. Kumbaga, kaya kung meron mang mangyayaring ganoon, hindi dapat tinatangkilik ng tao. Kasi anong gagawin ng jin sa pagsapi sa tao para makipag-usap sa mga tao? Diba? Anong gagawin nila? Mangangaral? O kumbaga, magsasabi sa mga tao ng kung ano-ano? Hindi natin sila kailangan. Hindi natin sila kailangan. No? Wala rin pangailangan sa kanilang gagawin. No? Sila mismo, wala rin silang kailangang gawin na ganoon. Hindi isinabatas. Hindi yun wajib, hindi yun kung ano man. Walang pagsasabatas doon, liban na lang sa maaring mauuwi ito sa haram o pinagbabawal. Hadhi da'watul lati tazumu an nabi imkanihi tahdir al-arwah itakadaha syayatin al-jin wal ins sabilan li ifsadid din. Sa lahat ng mga pag-aanyaya na ito, pagtawag sa kanilang inaangkin na pagkakataon o kakayanan na matawag ang mga kaluluwa, ay pagkuha ng mga demonyong engkanto at demonyong tao ng paraan upang sirain ang relihiyon. Sirain ang relihiyon. Kumbaga, yung Islam mismo. Ang Islam mismo ay sisirain nila sa mga tao. Nang sa gayon, ang kukunin ng mga tao, etong pakikipag-usap sa kaluluwa at tatalikuran nila ang Islam na pakikipag-usap kay Allah, kumbaga. At pagsasakatuparan ng mga isinabatas sa relihiyon na ito. Yun ay matinding pakana ni Satanas na sisirain niya yung relihiyon ng mga tao. Fahadhil arwah allati tuhaddar wa hiya fil haqiqati syayatinun tatakallamu bikalamin yahtamuddin wa yansifuhu. Sa lahat ng ito nang nangyayari na mga pagtawag sa kaluluwa na kumbaga pakikipag-usap din sa kanila o sa mga espiritu nga, ang mga ito ay hindi nangyayari liban na lang sa pamagitan ng mga demonyo. Nagsasalita sa pamagitan ng mga pananalita, nawawasak at sisira sa relihiyon. Kumbaga, wala silang layunin dito na mabuti. Halimbawa niyan, diba? Halimbawa angkinin ng tao. Mananampalatayang jin naman yung sumasapi sa akin. Yung babalik pa rin tayo dun sa pangunahin na kumbaga usapin dito. Yung mga mananampalatayang jin, umiiwas sila sa mga tao, hindi sila nakikialam sa mga tao. Hindi sila nakikialam sa mga tao. Ang jin na merong pakialam o ang jin na nakikialam sa mga tao, yung mga demonyo, kasi may layunin sila. May layunin sila. Pinsalain ang mga tao. Lalong-lalo na yung magdulot ng
ito nga, pinsala sa ating relihiyon. Na napakalaki nga talaga ng kanilang pinsala. So liban pa doon sa kanilang ginagawang mga pamiminsala sa pamagitan ng pagsapi, pamagitan ng mga salamangka, mga karunungang itim, pangkukulam, panguhula, at iba pa, yung kalituhan na dinudulot nila sa relihiyon, yun ang mas masahol na epekto ng kanilang mga ginagawang mga kababalaghan. Yun ang matinding epekto. May mga tao ngayon, di ba? Nakabuo na sila ng isang tila relihiyon na may kinalaman sa mga bagay dito, mga karunungang itim. Yung nga yung occultism, tawag nila occultism sa English, o kay demonology, mga ganung bagay. Pinaglalaruan lang sila ng mga demonyo. Na meron silang kanya-kanyang mga pananaw sa mga bagay na ito. Samantala sa Islam, napakalinaw ng mga bagay na ito. Pinaglalaruan lang sila ng mga demonyo. Yung mga demonyo sa sapi. Tapos utusan sila ng demonyo na gawin yung isang bagay na merong shirk para daw mapaalis yung demonyo. So ano ba sasabihin ng demonyo? Ito gawin mo. Wisikan mo ng holy water yung sinapian. Tapos magdasal ka in Jesus' name. Dito mindilado yung shirk. Tapos isipin ng mga tao, epektibo pala talaga yung krus. Epektibo pala talaga yung pananalangin sa ngalan ni Jesus. Kasi merong sinapian, merong may sakit, merong nakulam. Pero gumaling nang ginawa nila yung mga bagay-bagay na yun. Dito nakikipagsabuatan lang sila kumbaga sa demonyo. O pupayag lang sila, sumasakay lang sila sa pakana ng demonyo. Nagagamit lang sila. Bandang huli, pinagtatawanan sila ng demonyo sa kung ano mang ginagawa nila. Ito yung ibig sabihin ng pagsira sa relihiyon. Si Satanas, hindi niya basta-bastang mautusan ng tao na magpatira pa sa kanya o sumamba sa kanya. Gumagawa siya ng iba't ibang mga paraan para mapasunod sa kanya. Gumagawa siya ng iba't ibang mga paraan. Watakurru mabadiun wa mathalan jadidatan tu'arid al-haqq kullul ma'arid. Sa kanilang mga ginagawa nito, kapag nagpapalitaw sila ng mga bagong mga katuruan na tumataliwas nga sa relihiyon. Gumagawa sila o nagpapalitaw sila. Not necessarily ituturo nila Kumbaga indirectly, ipinababatid nila sa tao. Yung sa psychology yung tawag dito conditioning. Kinukondisyon nila yung mga tao. Na pag ginawa ng mga tao yung isang bagay, ganito magiging resulta at mula roon makakabuo sila ng kanilang mga paniniwala. Na sa ganitong paraan nabubuo yung mga superstition, mga pamahiin. Mga pamahiin. Hindi nga kapag ginawa mo ito, mabuti mangyari sa iyo. Kapag hindi mo ito ginawa, masama ang mangyari sa iyo. At iba pang mga katulad nito. Hindi direkta na mapapasunod ni Satanas ang tao. Katulad nung kung anong ginawa niya kay Adan. Si Adan, hindi naman niya sinabihan na sumuway kay Allah. Hindi niya sinabi kay Adan at Eva, suwayin niyo si Allah. Pero yun nga, yung pag-uutos niya na kumain mula dun sa puno, pinalitaw niyang mabuti. Diba sabi niya, ituturo ko sa inyo yung puno ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, wa fi wahidatin min hadihil jalasat za'amatil ruh, yung nga, shaitan, sa isa daw sa mga ganito mga pagtitipon, inangkin daw nung kaluluwa o ng spirito na sumapi. Siyempre, demonyo yun, shaitan. Ala lisanil wasit, anna Jibril, kadhadara hadihil jalsa. Sinangkin ng demonyo na dumating daw si Jibril alihis salam at dumadalo kasama nila doon sa pagtitipon nila na yaon. Tapos
Nung nagtanong daw yung mga tao, walamma kana al-hudur la ya'rifuna Jibril, qalat, ala ta'rifuna Jibril alladhi kana yunazzil bil Quran ala Muhammad, innahu yubarik hadal ijtima. Yun nga, kapag yung mga tao, hindi raw nila kilala kung sino si Jibril alayhis salam. Kasi pwedeng may taong ganun, sobrang mangmang, Muslim na sobrang mangmang. Papakilalang Muslim, pero ang relihiyon lang para sa kanya, hindi kumain ng baboy. May ganyang Muslim eh. Para sa kanyang Islam, hindi pagkain ng baboy. Inom na ng alak, magzizina, gagawa ng iba't ibang mga krimen, hindi magsasala. Pero pag baboy, galit na galit. May kipag-inuman yun. Magte-table pa yun ng babae sa beer house. Pero nung nilabas na yung liyempo, yung pulutan, galit na galit. Magmumura pa yun. Binabastos niyo naman ako. Alam niyong Muslim ako, bibigyan niyo yung baboy. Kung di ba gago, di ba? So maaaring may ganun. Tapos sasabihin nung medium, hindi ba ninyo kilala si Jibril? Na siyang inutusan ni Allah, kumbaga na ipababa ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin nung medium, tunay na siya, naririto siya, at pinararangalan niya ang pagtitipon na ito. Kumbaga, ginagawa niyang mabiyaya. So yung mga ganitong pananalita, kung para sa mangmang, maririnig ng mangmang, maniniwala agad yun. Maniniwala agad yun. Kaya ngayong katangahan, at ang kamangmangan, magkaugnay eh. Ang tao nagiging tanga dahil sa kamangmangan. Ang tao nagiging tanga dahil sa kamangmangan. Not necessarily mahina yung kanyang pag-iisip eh. Not necessarily bobo siya. Kumbaga, sa mga tao ay nagiging susceptible sa mga ganitong bagay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya maraming sakit ang ginagamot o sinusolusyonan ng kaalaman. At muli, mula kay Dr. Muhammad Hussein, an majallati alam al-ruh. So doon sa mga inakda muli ni Dr. Muhammad Hussein, min makalin lahabi unwan, hadithur ruh al-kabir, sasabi niya, doon sa kanyang inakda. So itong si Muhammad Hussein, ito na rin yung siyang Muhammad Hussein na nabanggit nung nakaraan. So doon sa, meron daw isang magazine. So biro niyan, merong magazine sa, hindi nabanggit dito kung sang bansa ito eh, saan si Muhammad Hussein. Pero yung kanyang pangalan parang Egyptian o ano pa man, Jordanian. So, alam mo ruh, ang daigdig daw ng mga espiritu. So meron daw siyang meron daw artikulo doon. Ang pangalan, ang pagsasalita daw ng espiritu na nagngangalang Wyatt Hook. Wyatt, W-Y-A-T-T. Tas Hook, H-O-O-K. Yung parang parang European o Amerikano yung pangalan. So sabi ng nung ni Wyatt Hook na yung sa paglalarawan dito, yung kaluluwa ni Wyatt Hook, Ar-Ruhul Kabir, Wyatt Hook. So sabi niya, yajibu an nattahida fi hadihil haraka. So kailangan daw nating magtipon-tipon sa pagkilos na ito, sa kilusan na ito. Kailangan natin magtipon, magkaisa sa kilusan na ito. Di ba? Parang nangangampanya lang, di ba? Parang nagtatawag sa isang bagay na magdudulot ng pakinabang, malaking pakinabang sa sangkatauhan. Fi hadad dinul jadid. So ito na. Kung yung tao mangmang, pakikinggan niya lang kung gaano kahusay ang tao. Tatanggapin niya lang yun ang tatanggapin eh. Kaya nga, kapag kaharap natin yung ibang tao, hindi lang yung paraan niya yung pananalita yung titingnan natin, pating resulta ng kanyang gawa at ibig sabihin o kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Sabi niya, kailangan nating magkaisa sa kilusan na ito, sa bagong relihiyon na ito. O kung ikaw matinong Muslim, narinig mo ito, bagong relihiyon.
Hindi ako pwede dito. Aalis ka na. Aalis ka na, hindi ka na magpapagago doon. Hindi ka rin magiging curious. Kasi sabihin mo, di ba? Mag-stay muna ako dito kasi curious ako. Gusto ko malaman yung ginagawa nila. Wag na. Hindi lahat ng curiosity mabuti. Di ba may kasabihan sa English? Curiosity kills the cat. Ang pagiging pakialamero daw ang pumapatay sa pusa. Kasi dahil yung pusa pakialamero, nakukuryente, nalulunod o ano paman. Kaya mo na, pagka marinig mo, iwan mo agad yun. Hayaan mo sila doon. Huwag ka na makipag-usap, huwag ka na makipagkita, huwag ka na makipagtalo o ano paman. Umalis ka na. So yung galing ng pagkakasabi. Yajibu an nattahida fi hadihil haraka. Fi hada dinul jadid. Kailangan natin magkaisa sa kilusan na ito. Sa bagong relihiyon na ito. Yajibu an tasuduna al-mahabba. So marapat na pamunuan tayo ng pagmamahalan. Biruin niya yan, pagmamahalan agad, di ba? O isipin ng tao, napakaganda nga ng mensahe ng espiritu na yan. Wayajibu an takuna lana kudratan alal ihtibali wat tafahum. So marapat na magkaroon sa pagitan natin ng tolerance at pagkakaunawaan. Diba? Parang relihiyon lang ng mga ng mga salam-salam, kape-kape, bait-baitan. Yung mga ganon, pagmamahalan, pagpapatawad, nang walang katarungan na ipapatupad. Basta magmahalan kayo, kahit anong mangyari, magmahalan kayo. So, para sa tanga, katanggap-tanggap yung mga ganitong mga pananalita. Para sa tanga, magiging katanggap-tanggap yung mga ganitong pananalita. Tinga sa pagpapatuloy, para siyang tao talaga na nagsasalita. Yung demonyo na yun na nagsasalita sa pamagitan ng medium. Sasabi pa niya, risalati ang aking mensahe. Yung nga sabi, al-mutahaddithu hadaru ay asyaitan. Ang nagsasalita dito siyempre yung demonyo. Sa pamagitan ng medium. Nagsasalita yung medium, ito yung kanyang sinasabi. Risalati, ang aking mensahe, ay uwasi al-mahrum. Sabi niya, ang aking mensahe, yung daw, yung uwasi parang tulungan o pagalingin yung mga mahrum, yung mga pinagkakaitan. Kung kukupkupin niya, tutulungan yung mga pinagkakaitan. O, di ba? Kung ikaw vulnerable, at yung madalas nagiging vulnerable sa mga ganito, yung mga madaling nabibiktima, yung mga taong hindi stable psychologically, malungkot, galit, o ano paman, yung maraming pinagsisisihan sa buhay niya, ito sila yung mga naloloko ng mga ganitong mga tao. O yung mga ganitong mga paniniwala, yung ganitong mga kulto. Sabihin natin, kulto yung nangangaral ng ganito. Ano talaga sila? Vulnerable. Actually, kahit sa mga psychiatrist, ganyan yung pananaw nila doon sa mga tao na sinasapian. Diba? Nananatili na, kumbaga, hindi totally nasasaklaw ng psychology yung usapin ng pagsapi ng masasamang espiritu. Pero minsan maririnig mo sa mga psychologist na tatanungin tungkol sa pagsapi ng mga espiritu. Sasabihin nila, yung mga sinasapian o yung mga susceptible sa mga pagbulong ng demonyo, yung mga vulnerable. So ito, sa bibig niya mismo nang galing o sa pananalita niya mismo, inaakit niya yung mga mahrum, yung mga piling nila biktima sila o pinagkaitan o hindi sila pinahalagahan, di ba? Piling mo pinapabayaan ka ng magulang mo, hindi ka mahal ng magulang mo, hindi ka mahal ng pamilya mo, mag-isa ka sa mundo, pasan mo ang daigdig, mapapaniwala ka kagad ng mga ganito mga pananalita. So sabi ng demonyo, ito ang aking mensahe. Kumbaga ang pangangalaga sa mga pinagkaitan. O ikaw ngayon, nakikinig ka, pinagkaitan din ako . O di sasali ka dun.
O ngayon sabi ng demonyo, ganito, ganyan, gawin mo ito, gawin mo yan. O, tapos sasabihin pa ng demonyo, gusto yan ni Allah, ikaw hindi ka nag-aral. Wala na, madadali ka talaga. Madadali ka talaga. Sasabihin ng demonyo, gusto ni Allah yung mga nagsasadaka. O ikaw ngayon, magsasadaka ka, o bagong sweldo ka, o. Binigay mo kagad yung yung pera mo dun sa medium. Kasi namanipula ka na nila. Kaya yung isip ng tao napaka-fragile, napaka-maselan. Kaya nga dapat tinihiling natin palagi kay Allah yung gabay, yung afiya, yung ginhawa, kalusugan, ganun. Kasi yung pag-iisip ng tao, maraming pwedeng ikakapalpak eh. Maraming maselan yung pag-iisip ng tao. Marami siyang pwedeng ikakabaliw. Magiging dahilan na siya ay magiging tanga, magiging dahilan na siya ay magiging bobo. Ano pa man. So ganyan din sabi ng demonyo yung kanyang mensahe, usaidul insana ala taharruruhi fi nafsihi min Allah ta'ala. Sabi ng ito nagsimula na yung kagaguhan dito. So yung una, 'di ba, parang ang laki ng tulong niya. Yung dadalhin niya sa mga tao. Pero ngayon sinasabi na niya, gusto kong tulungan ng mga tao na mapalaya ang kanyang sarili mula kay Allah. So, palalayain ng tao yung kanyang sarili mula kay Allah. Na, 'di ba? Ano bang trato natin sa ating mga sarili kapag may kinalaman kay Allah? Alipin, 'di ba? O ngayon sinasabi nito, ang aking layunin, mapalaya kayo sa pagkaalipin kay Allah. O kung yung tao nga, ganun nga, vulnerable, tatanggapin niya lang ito ng tatanggapin eh. Wasadaka wa huwa kadubun fahadihi risalatuhu ay yaj'aluhu yakfur billah. So tama nga yung sinasabi niya. Tama naman yung sinasabi niya. O kumbaga, pero tama yung sinasabi niya kasi ang katotohanan ng sinasabi niya, dulutin yung mga tao na hindi manampalataya kay Allah. So yun mismo yung yung gusto niyang sabihin. Yung magkufur ang mga tao kay Allah. Pero pinadaan niya muna sa magandang mga pananalita, di ba? Sabi niya magkaisa tayo sa bagong relihiyon na ito. Dapat tayong magmahalan, dapat tayong magpaumanhin sa isa't isa at umunawa sa isa't isa. O kung tanga ka, mapapaniwala ka nito. Mapapaniwala ka dito. Katulad na kung paanong maraming napaniwala yung mga kulto at yung iba't iba pa mga charismatic na mga pinuno ng relihiyon, di ba? Eli Soriano, Mike Velarde at kung ano-ano pang mga kulto. Mapapaniwala ka nito eh. Mapapaniwala ka. Tapos pagdating mo pa doon, andun yung kanyang mga kasabwat. Kasi nakadalo ko dyan, marami ng relihiyon na pinuntahan eh. Marami ng relihiyon na pinuntahan. Talagang pag unang dating mo doon, VIP treatment ka eh. Paparamdam nila sa'yo na mahal ka nila. Welcome na welcome ka dito. Tapos yung dahan-dahanin ka ng imanipula. Yung typical na typical na galawan ng ng narcissist, ganoon. At iba-iba pang mga nambubudol, mga nanloloko sa mga tao. Yun na, papakagating ka lang nila. Kasi nga, al-insanu ilahun maksu bi anasil ard. Sabi pa niya, ang mga tao daw, Diyos mismo yung mga tao. Ang bawat isa sa mga tao ay Diyos. Anong klase pananalita? Ito kagaguhan na to, di ba? Di ba? Actually, narinig ko to sa simbahan eh. Nang bawat tao daw ay merong bahagi ng Diyos na nandun sa loob ng kanilang mga sarili. Kumbaga, ang tao daw ay, ang bawat isa sa atin ay sanktuaryo ng Diyos. Kumbaga, may bahagi yung Diyos na nasa loob ng ating mga katawan. Kaya pahalagahan daw natin ang ating mga buhay. Huwag kang papatay, sabi pa ng pari. Huwag kang papatay, huwag kang magpapakamatay, huwag kang magdudulot ng pinsala sa sarili mo o sa iba. Di ba ang gandang pakinggan, di ba? Kasi sa bawat isang tao
ay mayroong bahagi dito ang Diyos. Napakaganda pakinggan, pero anong 'yun? Kung sa Islam, 'di ba? Kung ikaw seryoso ka sa relihiyon mo, ano 'yun? Bakit ganun? Bakit ganoon? Yan nga makikita natin sa banal yung na ito demonyo na ito na nagsasalita. Paano pa kaya si Dajjal kapag nandyan na? Ngayon pa lang nalilito yung mga tao eh. Nalilito yung mga tao. Ano ba talaga yung Iran? Kalaban o kakampi? Diba? Samantalang ang linaw-linaw ng kalagayan ng Iran. Ang Iran, mas marami pa yung biniktima na Muslim kaysa sa Hudyo at Amerikano. Sa lahat ng mga napatay ngayon ng Iran, diba? Mas marami silang biniktima na Muslim. Mas marami silang bomba na pinadala sa mga Muslim. Mas marami silang pinsala na dinulot sa mga Muslim. Sa kunwaring gera nila na ito, peking gera nila na ito. Na bandang huli marami kang makikita pero yun nga, yung mga tao, kapag nabuo na nila yung isip nila na manipula na sila, hindi na sila maniniwala pa sa katotohanan. Yung mga nangyari ngayon, patikim na yan ng pagdating ni Dajjal. Yung usapin ng Iran, napakalinaw Pero may mga tao pa rin ginagawa nilang bobo yung sarili nila. Paano pa kaya pag nandyan na si Dajjal? Bumubuhay ng patay. Babaguhin niya yung panahon. Maaraw, papaulanin niya. Papalitawin niya yung mga kayamanan na nasa lupa. Palulutangin niya. Napaka tindi. Kaya napakaselan ng yung pag-iisip ng tao, yung mentalidad ng tao. Hindi tayo maililigtas mula sa anumang kapahamakan, liban na lang na proteksyonan muna tayo ni Allah. Hindi tayo mapoprotektahan sa anumang kasamaan, liban na lang na poprotektahan tayo ni Allah. Kaya nga sabi ni, yung mga nandito, may mga komentaryo kasi agad Kada statement nung jinn, merong parenthesis. Sasabi ni Dr. Muhammad Hussein na hakada yanfukhu fil insan wa yakdibu alayhi liyudillahu. So ganito raw nila kumbaga hinihimok yung mga tao sa kawalang pananampalataya at ganito sila nagsisinungaling para mailigaw ang mga tao. So lahat ng ito, ang layunin nito, iligaw ang mga tao. Sasabi, yung engkanto ulit ito nagsasalita. Wa huwa lan yudrika ma fi maqdurihi ma lam yahus bijaz'ihi al-malaiki al-ilahi. Sabi niya, hindi raw nababatid ng tao ang tunay niyang kapangyarihan. Dahil hindi pa niya nararamdaman o napagtatanto, hindi pa niya nare-realize na meron siyang mga bahagi na banal o kumbaga may bahagi siya ng pagka-Diyos at bahagi ng pagka-anghel. Kumbaga taglay niya yung mga bahagi na banal. O kung ikaw member ng kulto, tuwang-tuwa ka dito. Uy, Diyos din pala ako. Uy, may bahagi pala ako ng pagka-anghel. O kaya ngayon pag uwi mo, piling banal ka rin. Piling banal ka, inom ka ng alak. O okay lang to, bahagi naman ako ng Diyos, tas dalasing ka. Nanggahasa ka, nang hold up ka, nagnakaw. Kasi feeling mo, may bahagi ka ng Diyos, sabi nung nagsalita Sabi nung nagsalita. So meron daw siyang bahagi ng Diyos, bahagi ng anghel, ar-ruhiya, sa takuno akdaru min gayriha, ala ta'sisi dinin jadid. Dinin jadidin wasiin, lil alami kulluhu. So ito raw yung kanilang bagong relihiyon, yung kumbaga ruhaniya, kumbaga pagiging spiritualism o ruhiya pala, spiritualism. Ito daw ang bagong relihiyon nilang spiritualism na magiging mas makapangyarihan pa sa anumang naitatag na relihiyon o mga imperyo o ano paman. At ang relihiyon na ito na bago na itataguyod nila ay babalot sa buong mundo. O kung ikaw narcissist ka tapos tanga ka rin tapos nabudol ka ng ganitong pangaral, maniniwala ka nga.
Tapos iniisip mo na, ngayon pa lang iniisip mo na, kapag naging membro ako ng relihiyon na ito, masasakop ko ang buong mundo. Magkakaroon ako ng kapangyarihan sa mga tao. O di maano ka talaga. Kaya nga yung mga nambubudol, yan, ganyan. Ang kinakausap nila yung pagnanasa ng tao eh. Kung ano yung pagnanasaan ng tao. Nagnanasa ang tao ng kapangyarihan, ipapangako nila yan sa iyo para mapaniwala ka. Nagnanasa ang tao ng yaman, ipapangako nila sa iyo yun para mapaniwala ka. Nagnanasa ka ng belongingness. O, di ba? Yung magkaroon ka ng mga kaibigan. Kasi wala kang kaibigan eh. O, yan. Diyan ka nila nadali. So, ang galing nung pagkakabuo ng kumbaga mga pananalita na ito. Na typical na gawain ni Satanas waliyadu billah. Na nga maaring ito na yung pinakamagaling na kapangyarihan din ni Satanas, yung mangusap sa tao. Nakita na natin ito kung paano niya ito ginamit kina Adan at Eva. Nakita natin ito kung paano niya ginamit yung husay niya magsalita habang kausap niya si Allah. Diba? Sinisisipan niya si Allah. Iniligaw mo ko eh. Dahil iniligaw mo ko, lilinlangin ko yung mga tao. Sinong gagong tao yung, o engkanto yung mga kapagsabi ng ganun? Ganun siya katalino magsalita. Matalino sa kagaguhan. Si Satanas, waliyadu billah. Mga ganitong, patikim pa lang ito pagdating ni Dajjal. Pero mas magiging matindi yung pagdating niya. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.